Why I don't believe that I am a product of evolution? Bakit hindi po ako naniniwala na ako po ay produkto ng evolution? Number one, because of the law of genetics. Alam natin lahat na ang tao ay meron pong 46 chromosomes at ang tiyonggo po ay merong 48 chromosomes. Paano po natin pag-uugnayin yung 46 at saka yung 48 chromosomes? Wala po ako makitang ebidensya na magpapatunay sa history at saka sa evidence na ito po ay nagkaroon ng changes o nagkaroon ng shifting ng changes ng bilang po ng chromosomes. So saan po nagsimula ang evolution? Sangayon po sa aklat na ngayong ikay Kristiyano na sinulat po ni Dr. Gavino Estica, noong pong 1911 hanggang 1913, ito po si Charles Darwin ay nakahukay po ng mga buto ng Piltdown man, ng Neanderthal man, at saka po ng Cro-Magnon man. Ito po ay pinadaan sa isang test kung talaga nga pong ito ay totoo. Sangayon po sa chemical test na isinagawa nila Dr. K.P. Oakley ng British Museum, J.E. Wiener ng Oxford University at W.E. Legros Clark, ang tuklas po ni Darwin ay sadyang pinagsama-sama lamang na buto po ng isang tiyonggo. Dumaan po sa isang test at napatunayan po na ito po ay hindi talaga totoo na buto ng tao, kundi ito po ay mga buto ng tiyonggo. Sa madalit salita po, hindi po totoo ang batas ng genetics na nagkaroon ng shifting magmula sa 46 chromosomes ay naging 48 chromosomes sapagkat wala pong makitang ebidensya sa history at saka sa anumang uri ng evidence. Pangalawa po, the second law of thermodynamics. Isinasaad po ng law of evolution na ang lahat ng bagay ay paganda ng paganda. Ngunit isinasaad po ng second law of thermodynamics na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay palala ng palala. It's becoming worse. Halimbawa po, ako po, nung ipanganak ako, sariwa po ang aking balat, sariwa po ang lahat ng bahagi ng aking katawan. Ngunit habang ako ay tumatanda, yung balat ko ay nagiging kulubot na at hindi na nagiging functional yung iba pong bahagi ng katawan. Kaya po ako po ay prone na sa isang karamdaman. Now, which is true? The law of evolution, which says that everything is becoming better, or the law or the second law of thermodynamics, which says that everything is becoming worse. Meron pong isang professor na nagtuturo po ng evolution sa isang university po dito sa Pilipinas. At nagkataon po na nung oras na yun, yung kasamahan ko po na o kaibigan ko na pastor ay estudyante niya. Itinuturo po ng professor na tayo daw po ay galing sa evolution. Ngunit nagtanong ngayon yung kasamahan kong pastor at sabi niya, Sir, kung talagang totoong evolution, ano magiging itsura ng tao 10,000 years magmula po ngayon? At hindi po nakasagot yung professor. See? Diyan pa lang ang makikita natin ang reality na ang second law of thermodynamics ay talagang totoo. Pangatlo po, at uli sa lahat, hindi po ako naniniwala sa theory of evolution or ako ay produkto ng evolution because of bullying. Tingnan niyo mabuti. Kung sasabihin natin, kung ituturo natin na tayo ay galing sa evolution o galing tayo sa tiyonggo, pwede mo bang sabihin sa kaklase mo, uy, alam mo, ang tatay mo ay isang tiyonggo, ikaw ay isang tiyonggo. Titiyakin ko sa inyo na hindi kayo magkakasundo doon at yun ay pagmumula ng gulo at pagsisimula ng gulo. Kaya po dahil sa tatlong argumentong yan, ako po ay hindi naniniwala na ako ay produkto ng evolution. So ano ang tinuturo ng Biblia? Sang-ayon po sa Genesis chapter 1 verses 26 and 27, and God said, let us make man in our image and likeness. Ako po ay ginawa ng Diyos ayon sa kanyang image at saka sa kanyang likeness. Sa madaling salita, ako ay kakaiba sa lahat ng nilalang ng Diyos sapagkat ako ay isang special creation ng Panginoon.